So ayun mga parts, 160 na tinakbo, yun. At may ibibigay pa. Medyo nag-alangan lang talaga ako nung sa takbo na yun kasi pag once na may nakikita na akong sasakyan sa unahan, talagang nagmi-minor na talaga ako. So ayun, meron pa, hindi pa siya sumasagad talaga. At medyo lumapat na yung belt natin. Yung belt mga parts yun, kita na. Pag nasakop na yan, yung medyo makinis na yan, sigurado sagad na yun. Pero yun, di ko pa nga naisasagad, nag-try lang ako. Yun, may malaki pang chance na umangat pa yung 116. Yun, kumbaga simple yung piga pa nga lang yun eh. At malakas yung takbo nung nung Aerox. Yan, pero ayan, hindi pa sagad yan. Okay, sa inyo mga parts ulit. At ito nga mga parts, no, nasubukan kong sagad pero hindi nagkatagumpay. Yan. So yan lang naman yun, nag-try lang naman. Saka kung mapapansin nyo naman sa pulley, pulley drive pace, hindi pa talaga siya umaangat yung belt. Kailangan pa ng mas mahabang runway. Mga parts runway. Yan. At may mga nagko-comment sa mga last video o sa last video ko pala mga parts na kung nag-washer ba ako, kung ilang yung washer na dapat. Para sa akin mga parts, hindi pa ako nagwa-washer. Yan, kasi angat na naman talaga siya. Hindi nga tulad ng ibang mga aftermarket na kailangan mo pong mag-washer para mapaangat mo yung belt sa may torque drive mga parts. Para sa akin sapat na kahit walang washer. At natry ko rin naman maglagay ng washer sa may pulley. Yan, may drive pace mga parts. Nag-try din ako noon, tinry ko yung 1mm, then yung 0.5 yan. Masabi kong pag sa 1mm, pag sa high RPM, makalog yung bola. Makalog siya mga parts. Pero pag mga 0.5, yan, pwede pa. Talagang angat yung belt. Pero tulad na sabi ko, mas pinili ko na yung wag maglagay ng washer kasi sapat na yun. Para sa akin sapat na yun eh. Hindi mo na kailangan pang patunayan kung papaangat mo ng malupit yung belt sa may torque drive. Although pwede naman siya lagyan ng washer na 0.5, pero tatry ko muna yung walang washer yun. At sa ngayon di ko pa naman ulit magagawa yung ganon o yung isasagad nga kasi ang dami na talaga sasakyan dito sa atin. Ang daming sasakyan, mahirap magmabilis ng mga alanganin talaga kasi hindi naman tayo tulad ng iba na malakas yung loob pag nagta-top speed talaga. Kumbaga inaalam ko rin talaga yung limit ko talaga sa pagmumotor talaga. So sa 116, siya nga pala mga parts may top box ako. Yung time na sinubukan ko siya, top box ako. At sana hindi ma-windows, hindi ba saklak yung boses ko. Hindi niya kasi nag 60 plus mahigit. At medyo nga kumapit yung belt na natin, kaya tinry ko sa ganong runway. Yan, kasi kapit na siya eh. Kasi lang kulang pa sa angat ng belt. Hindi pa kasi nasasagat. Hindi ko pa ma-full throttle eh. Sa video kasi mga parts, makita nyo malawak pa o maluwang pa. Pero sa personal, malapit na yun mga parts. Alas dikit. Malapit na akong sa mga sasakyan. Tulad niyan, kala nyo malayo kasi naka super view yung ko eh, yung camera ko eh. Pero malapit na yan mga parts. Yung mga ganyan sasakyan nasa unahan ko, malapit na yan. Siguro talaga kung clear talaga yan. Di ko kaya yung ginagawa nung Aerox. Lakas nung Aerox na yun, siguro kargado yun or naka super stock na ganun. Lakas niya sa arangkada. Saka siyempre pag once nakakita ko yung isang hinete o yung rider na medyo maliit, hindi na akong aasang tatagos ako. Kasi mabigat nga ako mga parts eh, nasa 89 kilo ako eh. At sa set ng panggilyo ganun pa rin, wala pa akong binabago.
Ginawa ko lang, binuksan ko yung panggilid ko para makita ko yung angat ng belt kung sumasagad na. So hindi pa nga sumasagad. Yun, kumbaga sapat-sapat lang para mapatakbo ng maayos. Ayos naman yun, kalkal. Kulang pa lang talaga sa birada. May bibira ko siguro sa isang long stretch talaga eh. Talagang mahabang diretso. Hindi ko kaya yung mga pasigsag-sigsag habang nagta-top speed. Maganda mag-top speed kasi yung diretso lang talaga eh. Isang diretso ka lang para masubukan talaga yung capability. Pero sa akin yung 116 na tinakbo ko, para sa akin wow na yun eh. Kasi dati yung aftermarket yung ginamit ko. Siguro dahil di ko pa makuha yung settings sa aftermarket na yun. Ang bihira. Hanggang ano lang ako, 107 yata o 112. Tapos pa ako na, hindi na siya umaangat. Saka pa nasubukan yun sa Marilaki, sa isang diretso. Kaya yun, kasi unang try ko pa lang eh. Sa kung ano yung setup ko nung sa hindi pa nakakalkal, yung bola ko, yung center spring, clutch spring, yun pa rin yun, wala pong binago. Dun lang sa nang nagbago lang doon, kalkal pulley, tapos nga naka degree o naka triangle nga, tapos ano pa, bagong belt. Yun isa rin pala yun, yung factor ng bagong belt no, sa simula talagang madulas pa talaga siya. Ganun talaga eh. Kailangan mong i-break in pa para kumapit din yung belt. Yan. Kaya naman tayo sa alanganin na daanan. Kaya pala traffic eh, dahil sa truck. Sabi na nga ba, mababago patakbo nito pag medyo lumapat-lapat yung belt. At siguro try kong dumaan doon. Tingin ko maraming sasakyan eh. O mga bars, tingin ko maraming sasakyan. Kaya hindi ako makapag-try ng diretsuhan. Itong oras kasi marami ng sasakyan doon. Pagdating sa EDSA talagang traffic na talaga yun. Pero try ko pa rin, titingnan ko lang naman. Try nating dumaan, pag medyo klaro try nating sagad ng Bahagya ulit. So may chance pang mahigitan yung 116. Nararamdaman ko eh. Kaya ako rin pala binosan kanina yung CVT. Yan para makita yung lapat, kung lumalapat na yung belt. Tapos nagpalit pala ako ng oil seal sa may pulley side. Yan kasi nagtatagas na mention ko yun sa last video ko na may tagas na yung oil seal ko dito sa may pulley side. Napapansin ko every 30k na takbo, maski yung stock na oil seal ko, yung sinauna pa, yung bago pa lang ko, 30k yung tinakbo bago nagpalit ng ng oil seal. Woo! Wala na pala yung release dito. Hindi, may release pa siguro pero wala na yung yung trend, PNR ba yun? Yung trend dito. Ayan, sinong familiar sa lugar na to. Sana maluwang no. Ito may saktong luwang lang. At isang lane, isang diretso. At di ko maugali yung pa-sigsag-sigsag habang nagta-top speed. Para sa akin mas risky yun kaysa sa isang diretso lang. At medyo ingat-ingat tayo ngayon kasi hindi, puno mga parts, ang dami sasakyan. Dami sasakyan. Oh, puro pula nakikita ko sa unahan eh. Puro pula. Ayos lang yan. Better relax, relax. Sa mga susunod na araw, no? Wala, daming taillight ako nakikita. Hindi ka talaga maka-speedy dito. Sapat-sapat lang ang takbo dito talaga. Ramdam ko na yung kapit ng belt ngayon kaysa nung una talagang bago pa. Mas naging saglit sa akin yung 60 na takbo. 60
kph. Alam ba yung bigat ng top box ko? Siguro nasa 7 kilo din. Yung bigat ng top box ng parts mo. Tapos siyempre yung ano pa, yung hangin pa na tumatama. Ganun talaga. Ayos lang yun. Grabe dito. Dahil pa ng sakyan ngayon dito. Sana siguro pagdating ng EDSA, no? Oh, saglit na lang 70. Mas naging masaglit yung 60 tapos 70 ngayon. At hindi ko ito may sasagad ngayon. Ay, ganun talaga ang buhay. Buti lang sa simpleng setup ko. Kahit sa dati kong hindi pa nakakalkal, medyo bumagay siya sa kalkal. At yung gas consumption, pwede na 34-35 pag city drive siyempre saktong takbuhan lang. Alam naman natin na aray ko, sakit sa puwet ko. Alam naman natin minsan pag talagang nag center spring ka, lalakas talaga yan gas consumption. Pero pwede na. Pwede na, parang kahit wala na akong baguhin. Kahit wala na akong galawin sa bola kasi maraming kinukonsider talaga ako pag nag set na ng CVT, lalo yung medyo natututo na ako. Kailangan kahit papano dumulo siya ng bahagyan, kahit di mo makuha talaga yung pinaka top speed. Tapos yung saktong arangkada pang city drive yan, kasi kailangan natin yan para makuuna tayo kahit papano minsan sa stoplight. Yun naman ang gusto natin. Makauna sa stoplight, kasi pag naipit ang mga motor sa mga medyo may kalaki ang mga sasakyan, hindi ka makakauna sa stoplight, may ipit tayo. So, ganun talaga, normal na ang traffic at wala nang bago. Uy, Raider pala itong nasa harapan ko. Naalala ko yung Raider ko mga parts, yung new breed na Raider, yung malaking uso. Masyado palang maliit sa akin ang Raider. Pansin ko lang dalawa pa silang Raider. Top box. Pero sa traffic okay yan. Kasi lang ang liit na nalilita na ako sa Raider. Mas okay pa kahit paano siguro yung Sniper. Pero kahit yung Sniper, pag inuupuan ko, uy, kaya pala traffic, may tulak session na nagaganap. Ang sasakyan yun, mukhang mamahalin na sasakyan Naku, kung mahaba ang traffic dito hindi, may aksidente ba? So ayun mga pards, so ayun lang siguro for today mga pards. Yan. Hindi tayo nakapag-try ulit na ibira siya. Dahil maraming sasakyan. Sa susunod na lang siguro mga parts, update ko na lang kayo kung ano talaga kung kaya ba nating mag 120. Pero parang kaya pag hindi kaya ng motor mag-adjust, ako yung mag-a-adjust, magpapapayat ako. So ayun lang siguro for today mga parts. Salamat.